para bang out of this world sa unang tingin. May halin tulad din ang itsura nila sa ipis. Yan ang mga kakaibang isopods na alaga ni Denzel. Yung characteristics nila, mukhang ipis. Pero makulay na ipis. So parang meron silang antena, tapos mabilis sila gumalaw. Parang may mini world, gano'n. Tapos parang once you feed them, lahat sila nagkukumpulan dun sa food. Tapos ano din siya, very engaging kasi pag dumami sila, may isopods na parang madali hawakan. Mas nakakaaliw raw ang pag-aalaga nito kung ilalagay sa mga makukulay na lalagyan. Marami kaming clients na kinikip sila sa terrariums, tapos yun, sila yung kumakain ng mga yung decaying matter, gano'n. May 3 species ang isopods, ang Armadillium, Cubaris, at Porcellunides. Matutukoy sila sa pagkakaiba nila sa kulay, hugis ng katawan, at pag-uugali. Mahalagang mabigyan ng kanilang pangunahing pangangailangan ang isopods. Yung bin needs to have holes for ventilation. Tapos, yung substrate, pwedeng coco peat. You also need dried sphagnum moss. This is for moisture since they're a type of land crustaceans nga. So may gills din sila, kaya need nila ng high humidity. Tapos, besides that, need nila ng barks or hides kasi sila yung type ng insect na need ng taguan, medyo dim yung environment nila. Besides that, ang main na food nila is decaying leaves talaga. So, usually we provide acacia or dried na mulberry leaves. Affordable naman daw ang pagkain ng isopods. Pag beginner size pa lang, siguro enough na yung around 1,000 for month or siguro for 2 months na yun. Depende sa kung gaano rin kadalas mag-feeding, ganun. Ayun. Pero ayun, very low cost siya compared to ibang animals. May kakayahan ng isopods na maglinis ng kulungan ng ibang pets. Usually, you have your main pet, which is halimbawa, leopard gecko or crested geckos, ganyan. Tapos, ang main food ng isopods is yung poop. So, you don't have to supply yung pagkain nila. 100 to 150 pesos ang halaga ng kada 10 piraso ng beginner isopods. Meron namang high-end na aabot sa 23,000 pesos para sa 10 piraso. 6 na buwan lang ang lifespan ng isopods pero mabilis naman silang magparami. Hindi rin nila kailangan ng sobra-sobrang atensyon, di gaya ng ibang pets. Very beneficial sa kanila if you leave them alone for a week. Kaya kung hanap mo ay pet na kakaiba at walang kahirap-hirap alagaan, subukan mo na itong mga isopods. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.